Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon sa panibagong buhay, kalakasan, panibagong sigla at pag-asa na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Sa magdamag na tayo po ay iningatan ng Panginoon, isang pagpapala na dapat po nating ipagpasalamat sa Diyos at ipaglingkod natin sa Kanya. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras tayo po ay muling magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ibukas lamang po natin, mga kapatid, ang ating mga kaisipan at ang ating mga puso at hayaan po natin ang mga espiritual na bagay ay ipangusap po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang programang ito ay araw-araw po nating napapakinggan dito po sa New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Salamat po sa Diyos sa pribilehiyo na ipinagkakaloob niya sa atin upang siya ay ating paglingkuran, mga kapatid, ayon sa kanyang banal na kalooban. Good morning po sa ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, sa lahat ng nararating po ng frequency ng New Gen FM 100.7. Patuloy po nawa kayong pagpalain ng Panginoon sa lahat ng ating mga pagsisikap, anuman ang ating mga pinagdadaanang hamon sa buhay, ay patuloy po kayong pagtagumpayin ng ating pong Panginoon. Isang magandang bagay na tuwing umaga ay inuuna po natin ang kanyang katuwiran at ang kanyang kaharian, sapagkat ang pangako ng Panginoon, kung uunahin natin ang kanyang kaharian at katuwiran, ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag niya sa ating pong mga buhay. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Sa lahat ng ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Meron tayong 3 congregation na pinangangasiwaan sa tulong ng Panginoon dito po sa Bayan ng Bulan. Good morning sa ating congregation dyan sa Magsaysay Bulan, United Pentecostal Church. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging ang ating congregation, mga kapatid, dyan po sa Santa Remedios, Bulan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Meron tayong prayer meeting mamaya, alas 5 ng hapon. Mamaya po dyan sa Santa Remedios congregation. Ganon din po dito sa Iquirino congregation, meron din po tayong prayer meeting mamaya, alas 5 ng hapon. Salamat po sa Panginoon sa patuloy po na pagkilos ng Diyos sa gawain ito ng United Pentecostal Church, maging sa ating daily program sa radio at sa Facebook Live na patuloy na kinakasangkapan ng Panginoon ang programang ito upang abutin ang ating mga kababayan. And I really appreciate our intentional listeners and viewers sa programang ito. So, sinasabi nating intentional sapagkat kadalasan ang ganitong oras ay tulog pa po ang marami nating mga kababayan. Subalit sa mga nagigising intentionally upang sabayan ang ating programa at abangan ang ating mga ipinaglilingkod na salita ng Diyos, pagpalain po kayo ng ating Panginoon, mga kapatid. At sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga mensahe, maaaring yan ay prayer request, testimonies about answered prayer, mga kapatid. Anumang concern na may kinalaman sa spiritual na bagay, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid.
Meron po tayong mga adjustment sa ating pong gawain sa darating pong linggo ayon sa NGCP. At sa Soreco ay brown out daw sa darating na linggo. Kaya naman i-advance po natin ang ating pagsamba. Lahat po Sabado ang ating pagsamba mga kapatid. At ito po yung ating mga schedule. Araw ng Sabado, alas 6:30 ang ating pagsamba. Nilipat na po natin ng mas maaga ang Magsaysay UPC Congregation. Ang ating pong pagsamba dyan sa Magsaysay ay alas 6:30 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Dyan po sa congregation ng Magsaysay. At dahil brownout na linggo, ang Santa Remedios Bulan Congregation ay ating pong gagawin din na Sabado. Magsisimula ng alas 7 ng umaga. Matatapos po yan ng alas 10 ng umaga. At ang Ikirino Congregation ay Sabado din po, alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. So yan po yung ating mga adjustment sa schedule. Wala na po tayong gawain ngayong darating na linggo sa kadahilanan na brown out di umano. Ayon po sa announcement ng NGCP at ng Soreco. So sa lahat ng mga kapatiran sa United Pentecostal Church, mga kapatid, yan po ang ating mga adjustment sa schedule ng gawain. Good morning kay Sister Rita Labini, watching from Quezon City. Kung di ako nagkakamali, nasa hospital po sila ngayon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Laarni Carillo from Kuwait, pagpalain po kayo ng Panginoon. Magister Cristita Bugayong, good morning. Si Ma'am Ann Bueson, good morning. Sister Jane Ioy and Sister Hannah May dyan po sa Zone 7. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Kagalingan ipagkaloob po sa inyo ng Panginoon. At maging si Brother Andy Orozco, thank you for watching. At lahat ng mga OFWs, mga kapatid na laging nakasubaybay sa ating pong programa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister April Santos, pagpalain kayo ng Panginoon. Maging ang aking binan, Brother Federico Santos, good morning. Sister Mary Grace Robles, good morning. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At ang inyong mga prayer request na sinesend po sa ating page, patuloy pong bigyan nawa ng Panginoon ng katugunan. Manampalataya lamang po tayo mga kapatid at mga kababayan, meron pong gagawin ang ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran, si Brother Oli and Sister Nanette, dyan po sa Barangay San Vicente. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At hindi ko man maisa-isa lahat, ang Diyos ang magbalik ng biyaya at pagpapala. Sister Cherry from Japan, UPC Japan, good morning po. Sister Regine Chuji and Sister Christine, dyan po sa UPC Japan. Brother Art Rosin, good morning po. Sister Angelita Saniel Sagun, good morning. At ang ating mga taga-subaybay dyan po sa Palau, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Si FPJ Lazona, good morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Watching from Angeles, Pampanga. Paki-share na lang po mga kapatid ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang mapagpala ng mga kababayan po natin. Hindi lamang dito sa ating bansa, maging sa iba't ibang bansa na nararating po ng ating programa. Good morning sa aking anak na naandyan sa UST Legazpi, Sister Angel Rosari. Pagpalain ka dyan ng Panginoon, Sister Angel. Sister Millet Kaya, good morning dyan po sa Doha, Qatar. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Si Brother Marvin Santos dyan po sa Barangay Lapinig, Magallanes. Lahat ng mga kapatiran natin dyan, ang Napi family, at ang Santos family, Mendez family, good morning po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.
At Sister Angelita Ligoro, ayan. So, siya ay mahilig mag-share ng ating daily program. Si Brother Cyrus Julian, good morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inuulit ko po ang ating adjustment sa gawain, mga kapatid, dahil brownout di umano sa darating na linggo. Gagawin po natin Sabado lahat. Mag-i-schedule na lang po ako ng mga preacher sa ating mga congregation na hindi ko mapupuntahan. So, ang ating pagsamba Sabado dyan sa Magsaysay ay alas 6:30 ng umaga hanggang alas 8. Dito naman po sa Santa Remedios Congregation, Bulan, ang ating pagsamba ay Sabado, gagawin po nating alas 7 ng umaga. At dito po sa Ikirino Congregation, alas 8 ng umaga, ang ating pong pagsamba. Lahat po yan ngayong darating na Sabado, na halos magkakasabay po yan, mga kapatid, sa biyaya po ng ating Panginoon. Mas aagahan lang po natin yung Magsaysay Congregation, at ito po ay pabor sa ating mga kapatid dyan sa Magsaysay na ang start ay mas maaga rin na matatapos, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Patuloy po tayo. Good morning kay Nanay Erlinda Prut ng Arizona, USA, and the whole family. The Lord bless your family. Nanay Erlinda, pagalingin po kayo ng Panginoon. Pinagpray po namin kayo sa inyong mga pinagdadaanang karamdaman. Sister Claire Colada, thank you for watching from Dubai. Lahat ng mga viewers natin dyan sa Dubai, sa Saudi, sa Riyadh, good morning po sa inyo dyan. Pagpalain kayo lahat ng ating Panginoon. So, sa hindi pagtatagal, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa Word of God, sapagkat ang oras natin sa radyo ay patuloy po mabilis na tumatakbo. Tayo ngayon ay dadako na sa panalangin upang hilingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoong Jesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa biyaya mo at pagpapala na ipinagkaloob sa amin upang sa umagang ito ay muli po naming maipaglingkod ang iyong mga banal na salita sa kapakinabangang espiritual ng aming mga taga-subaybay. Dalangin po namin ngayon, Panginoon, complete recovery mula sa operasyon ni Brother Junior Labini, Panginoon, habang siya ay nasa hospital and maybe they are watching right now. We pray, God, for complete healing and recovery. At patuloy mo siyang akayin sa pagsunod at paglilingkod sa iyong kalooban. At dalangin din po namin, Panginoon, lahat ng mga prayer request na aming nare-receive. Hindi man namin lahat maisa-isa. Lahat ng ito, Panginoon, ay dinudulog po namin sa iyo at pagkalooban mo ng katugunan ang lahat ng mga prayer request na dinudulog ng mga kababayan po namin sa iyong banal na paanan. Complete healing para kay Brother Rudy Jucarisa. Ipagkaloob mo po, Panginoon. Ganon din po kay Sister Jane Ioy. Kompletong kagalingan sa kanyang trangkaso, Panginoon. Patuloy mong ipagkaloob sa kanya sa umagang ito. In the name of our Lord Jesus Christ, we declare your healing, Panginoon, and miracle ayon sa pangangailangan ng iyong mga anak. Ganon din po kagalingan para kay Brother Bio Dorotan sa banta ng high blood, Panginoon. Patuloy mo siyang pagkalooban ng kagalingan, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. At sa lahat ng mga sumasabay ngayon sa panalangin na may mga pangangailangan, kahilingan at mga karamdamang idinudulog sa iyo, patuloy mo pong tugunin, Panginoon, at higit sa lahat, pagkalooban mo ng kaligtasan, pangkaluluwang kaligtasan ang aming mga taga-subaybay sa programang ito. And we pray also our OFWs na mga kababayan, saan man silang bansa naroroon na nagsasacrifice, na malayo sa pamilya, alang-alang sa ikauunlad ng kanilang pamumuhay. Patuloy mo pong pagtagumpayin lahat ng mga kababayan po naming OFWs sa iba't ibang bansa na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Nagiging kalakasan nila ang mga salita mong aming
ipinaglilingkod tuwing umaga sa programang ito. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang namin iniaalay ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Jesus, na aming nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. At iyong mararanasan tunay na kapayapaan. Tawag ka kay Jesus at manalig ng Patuloy po tayo, mga kapatid, sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Paumanhin doon sa mga hindi natin na mention ang pangalan, mga kapatid, dahil hinahabol natin yung oras natin, dahil live po tayo sa radyo at sa Facebook Live. Limited yung ating time sa radyo, mga kapatid. At ngayon, dadako po tayo sa salita ng ating Panginoon. Ang ating babasahin ngayon ay ang nakasulat dito po sa Luke chapter 8 verse 43 up to verse 48. Ganito po ang ating mababasa. Lucas 8:43 hanggang 48. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid at mga kababayan. At isang babae na may 12 taon nang inaagasan, na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay, at sino may walang makapagpagaling sa kanya, ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit at pagdakay na ampat ang kanyang agas. At sinabi ni Jesus, "Sino ang humipo sa akin?" At nang tumatanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro at ng mga kasamahan niya, "Guro, iniimpit ka at sinisiksik ka ng karamihan." Datapwat sinabi ni Jesus, "May humipo sa akin, sapagkat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin." At nang makita ng babae na siya'y hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal at nagpatira pa sa harapan niya na sinasaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya hinipo niya at kung paanong gumaling siya kapag daka. At sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa." Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Ang pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid, ay kung paano natin makukuha ang attention ng Panginoon. Catching God's attention. Mga kapatid, mga kaibigan, isa sa dapat nating i-master, mga kapatid, bilang mga taong nananampalataya sa Diyos, ay kung paano natin kukunin ang atensyon ng Panginoon. Maaring may mga guro na nakikinig ngayong umaga sa programang ito. Isa sa dapat na pag-aralan ng mga guro ay kung paano makuha ang atensyon ng mga estudyante. Dahil kahit gaano kagaling magturo ng isang guro, kung hindi niya naman nakukuha yung atensyon ng mga estudyante, masasayang lamang yung kanyang pagtuturo. At alam kong makaka-relate po dyan yung mga teacher na halos lumalabas na yung litid sa kakalakas ng boses, ngunit ang mga estudyante ay hindi nakikinig. May mga senaryo na ganon, mga kapatid. Sayang ng iyong inihanda, yung lesson plan, kung hindi mo makukuha yung atensyon ng iyong estudyante. At sa public speaking, mga kapatid, mayroong principle na sa first 10 minutes na ikaw ay nagsasalita, kailangan makuha mo yung atensyon ng mga nakikinig. Kung nais mo na sila ay makinig sa iyo, all the rest of the time na ikaw ay mag-speech, mga kapatid. Kapag hindi mo anya nakuha
sa loob ng first 10 minutes, pag hindi mo nakuha yung attention ng crowd o ng tao, wala nang gaanong makikinig sa iyo sa buong panahon na ikaw ay magsasalita. Kaya mahalaga na sa public speaking ay makuha ng speaker o ng preacher, the first 10 minutes ay makuha niya yung attention ng kanyang pinapangaralan. Now, ngayon, pag-aralan natin mga kapatid, kung paano natin makukuha yung attention ng ating Panginoon. Mga kapatid, imagine, bilyon na tao sa buong mundo. Kung sabay-sabay na mananalangin, paano mo matitiyak na kung bilyon-bilyon ang mga taong sabay-sabay na tumatawag sa Diyos, ay isa ka sa bibigyang pansin ng Panginoon? Isang senaryo sa Biblia nung si Jesus Christ, mga kapatid, ay dumadaan. Sabi po sa binasa natin, mayroong isang babae na hinang-hina na sapagkat siya po ay 12 taon na inaagasan. Alam naman po natin sa mga kababaihan, kapag ganito ang iyong karamdaman na ikaw ay dinudugo for 12 years, ay talagang hindi po biro yung ganitong sakit, mga kapatid. At ang sabi ng Biblia, ginugol na niya, inubos na niya ang lahat ng kanyang ari-arian upang magpagamot. Subalit, wala po siyang naranasang ni katiting na kagalingan. So, gaano ka-frustrated itong babaeng ito? Marahil siya po ay mayaman, mga kapatid, and I believe na siya ay may kakayahan materially, sapagkat alam naman po natin na aabot ka nga lang ng 1 linggo sa ospital, ay talagang hindi na biro ang bill na iyong babayaran. Lalo na dito sa Pilipinas, mga kapatid. Buti na lang sa ibang bansa, first world country, na talagang libre yung pagpapa-hospital. May mga nakakausap tayong mga kababayan natin sa ibang bansa. Sabi nila, Pastor, dito sa aming bansang kinaroroonan ay libre lahat ng wala kang babayaran kapag ikaw ay na-hospital. So mga kapatid, dito sa Pilipinas, hindi ganon. Kaya nga may mga kababayan tayo na pinipili na lang hintayin ang kamatayan kaysa pumunta sa hospital dahil hindi naman nakakaramdam ng comfort yung mga may sakit kapag nasa hospital. Unang magi-stress sa iyo yung alinsangan sa mga public hospital. Madalas po ay bumibisita ako sa mga may sakit sa hospital. Mas nakakadagdag stress sa mga pampublikong hospital, nakakadagdag stress sa may sakit. Yung ni electric fan ay wala sila, mga kapatid. May magandang building, pero mga kapatid, yung mga building na nakadesign for air condition ay wala namang mga ventilation, walang electric fan. Bawat pasyente kailangang magbaon ng electric fan. Mga kapatid, ganyan ang kalagayan sa mga public hospital kadalasan, kung hindi man lahat, mga kapatid. Mostly sa aking mga nadadalaw na hospital, ganun yung kalagayan. Kaya bukod, mga kapatid, sa karamdaman, yung pasyente ay andami pang stress sa buhay at yung mga bayarin, mga kapatid. So, itong babaeng ito na 12 years na inaagasan, siya po marahil ay may kaya sa buhay dahil hindi mo kayang magpagamot ng 12 taon ng tuloy-tuloy kung wala kang tinatangkilik sa buhay. So mga kapatid, subalit, sa panahon ng kanyang frustration ay nabalitaan niya na dadaan ang Panginoong Hesukristo. Sino ba itong si Jesus? Marahil hindi niya pa ito namimit personally.
Ngunit nababalitaan na niya marahil na itong Jesus na ito, Jesus of Nazareth, ay may kakayahang gumawa ng mga milagro. Marahil mga kapatid, pinag-uusapan na ng mga tao at naririnig ng babaeng ito na itong si Jesus na dadaan ay may kakayahan na gumawa ng mga miracles sa buhay ng mga tao ayon sa kanilang pangangailangan. Kung kaya't sabi ng Biblia, napakaraming mga tao ang nagsisiksikan upang salubungin ang Panginoon. At ang babaeng ito ay halos wala ng lakas, mga kapatid. Marahil ay inubos niya ang natitira pa niyang kalakasan upang makalapit sa Panginoon. At ang sabi ng Biblia ay hindi niya magawa sa dami ng mga taong nagsisiksikan upang makalapit sa Panginoon. Ngunit ang ginawa ng babaeng ito, mga kababayan, mga kapatid, nagkaroon siya ng determinasyon na kahit mahipo niya lamang ang laylayan ng damit lang yon, mga kapatid. Hindi man sumagi sa balat ng Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao. Nahipo lang yung kanyang laylayan. Ang sabi ng babaeng ito, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ay gagaling na ako. So bakit niya kailangan gawin ito, mga kapatid? Kita natin na maraming tao ang gustong lumapit sa Panginoon. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ng Panginoon ay ang ginawang palihim ng babaeng ito na ang laylayan ng damit ni Jesus ay kanyang hinipo. Mga kapatid, kahit obserbahan natin, hipuin nyo nga po yung laylayan ng inyong damit ngayon, mga nakikinig sa umagang ito. Di ba hindi nyo naman yan mapapansin kung ang laylayan ng inyong damit ay may humipo. Laylayan lang naman yon. Hindi sumagi sa inyong katawan o sa balat, mga kapatid. Laylayan lang ng damit ni Jesus Christ. Yun lang ang kayang gawin ng babaeng ito ng kanyang buong lakas na siya'y makalapit sa Panginoon. Ngunit mayroon siyang pananampalataya. Ang nag-a-attract po sa atensyon ng Diyos ay ang ekspresyon ng tao sa pananampalataya. Kaya ang sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Many times, maraming mga tao ang nagpe-prayer request po sa inyong lingkod. And we appreciate that, mga kapatid. We are willing to pray sa mga prayer request. Dito lang sa ating page, marami pong mga sinesend na mga prayer request po ng ating mga kababayan. And we are happy, mga kapatid, doing that, na may mga taong ating ipinapanalangin. However, hindi po sapat na kami ay nananalangin para sa inyong karamdaman kung kayo mismo na may karamdaman ay walang pananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, yan po yung dapat na maunawaan ng ating mga kababayan, sapagkat mismong yung may sakit ay humakbang siya sa pananampalataya. Wala naman pong bersikulo sa Biblia na nagsasabi na pag may sakit ka, hipuin mo ang damit ni Jesus Christ, gagaling ka. Wala mang ganong talata sa Biblia. But that was an expression of her faith. Yun na lang ang tanging bagay na kaya niyang gawin bilang expression ng kanyang pananampalataya. Kaya kung ikaw ay may karamdaman ngayon, kapatid, kailangan mong i-express yung pananampalataya sa Diyos. I am not saying na hanapin mo ang laylayan ng damit ni Jesus literally, sapagkat ngayon, hindi naman natin kapiling ang Panginoon, mga kapatid. Unlike before, na kahalubilo ng mga tao si Jesus Christ sa kanyang pagkakatawang tao. Pero ngayon, ano po bang ibig sabihin? Ano ang simbolismo ng paghipo
sa laylayan ng damit ni Jesus at nakuha ng babaeng itong may sakit ang atensyon ng Panginoon. Ito po ay ang pagpapahayag ng pananampalataya, mga kapatid. Ang mag-a-attract sa Diyos, ang makakakuha sa atensyon ng Diyos ay hindi yung ating suliranin, hindi yung ating mga problema at pangangailangan ang nagka-catch ng atensyon ng Panginoon, kundi yung ating pag-express ng pananampalataya, ang ating paghakbang na may pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Alam nyo ba mga kapatid, kahit ang panalangin, hindi dyan na-attract ang Panginoon when you are praying motivated by fear. Hindi po lahat ng nagpipray ay pinapakinggan ng Panginoon. Because sometimes, mga kapatid, people are praying because of fear. Hindi po dyan na-attract ang Panginoon. Kaya ka nagpipray dahil takot ka na. Wala ka ng, wala ka ng choice, kundi ang Panginoon ay iyong tawagin, pero deep inside ay may pag-aalinlangan ka. So remember that without faith, it is impossible to please God. Ang makakakuha sa atensyon ng Panginoon para tugunin ang iyong pangangailangan ay ang expression ng iyong pananampalataya when you come to Him, when you call upon His name as an expression of your faith to the one true God, Jesus Christ. Yan po mga kapatid ang nakakakuha sa atensyon ng Panginoon. May mga tao na nagtatampo sa Diyos, alam naman ng Panginoon ang aming pangangailangan, bakit niya kami hinahayaan na maging ganito, mga kapatid, kahit alam ng Diyos ang iyong pangangailangan, because God is all-knowing God, mga kapatid. He is omniscient God. Kahit alam na ng Diyos na may pangangailangan ka, without expressing your faith to Him, hindi mo maasahang siya kikilos. Ang nagpapakilos sa kamay ng Diyos ay ang ating pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Dito sa binasa natin, mga kapatid, ay makikita natin sa verse 48, Luke chapter 8, verse 48. At sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Ano daw ang nagpagaling sa babaeng may karamdaman? Hindi sinabi ng Panginoon, "Pinagaling kita." Bagamat yun ay totoo na ang Panginoon ang nagpagaling, pero meron pong counterpart na nanggagaling sa tao bago kumilos ang Panginoon para tugunin ang ating pangangailangan. I encourage our viewers and listeners to increase your faith and trust to our Lord Jesus Christ. Dahil hindi porket ikaw ay may matinding pangangailangan ay prioridad ka na ng Diyos. You need to express your faith to God. Amen. If you want to catch the attention of God, to answer your prayer, to provide your need, God wants to see your faith being expressed, mga kapatid, to God. Ang sabi ng Panginoon, nung nakausap niya ang babae, sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa." So ang nagpagaling pala sa babaeng ito ayon sa Panginoon ay yung kanyang pananampalataya na in-express niya. Ano ang expression ng kanyang pananampalataya during her time? "Mahipo ko lang," sabi niya, "ang laylayan ng damit ng Panginoon ay gagaling na ako." Wala namang nagturo sa kanya na gawin niya yon. Pero yan po yung initiative ng kanyang pananampalataya. In fact, wala naman sa Bible na talata na pag hinipo mo ang laylayan ng damit ni Jesus, doktrina niya na ikaw ay gagaling. Ang tiningnan doon ng Panginoon ay ang pananampalataya ng babae, kung paano niya ipinapahayag, kung paano niya ini-express. Kaya sa mga kababayan po natin ngayong umaga na nakikinig, kung mayroon kayong mga pangangailangan,
kung meron kayong mga kapighatian na nararanasan, hindi yan ang mag-a-attract sa Diyos. Although alam ng Diyos na mayroon kayong ganyang sitwasyon, pero hindi ang Diyos kikilos dahil lang alam niya na mayroon kayong problemang ganyan. Ang nagpapakilos sa Panginoon is when you express your faith to our Lord Jesus Christ. Amen. Humakbang tayo na may pananampalataya at makikita natin ang katotohanan that nothing is impossible with God. So let us express our faith, brothers and sisters, and catch the attention of God to answer all our needs. Sabi po mga kapatid ng John chapter 6 verse 37, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Amen. Wala pang lumalapit sa Panginoon na may pananampalataya na kanyang itinaboy. Kaya kung bigo ka sa paglapit sa tao, tinanggihan ka, nakakasama ng loob yun eh. Lumapit ka sa kamag-anak, tinanggihan ka. Lumapit ka sa politiko, tinanggihan ka dahil hindi ka kaalyado. Lumapit ka sa kung kanino, kaibigan, tinanggihan ka. Makakadagdag pa yan sa stress mo. Bakit hindi mo subukang lumapit sa Diyos at sa Diyos mo i-express ang iyong pananampalataya? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Lumapit tayo na may pananampalataya at makikita natin ang Panginoon ay makapangyarihan, kumikilos, tumutugon. Dahil ang pananampalataya ang tanging nagko-connect sa atin sa Panginoon. Mga kapatid, hindi ka magiging konektado sa Diyos through your talents and abilities. No, mga kapatid. The only connection we have to God is our faith. And the more you express your faith to God, it empowers your connection to God. In-empower niyan yung connection mo sa Panginoon. So, instead of having doubt, mga kapatid, let us empower our faith, express our faith sa Panginoon. Praise the Lord. Tuloy tayo mga kapatid. Ang motivation ng babaeng ito sa paglapit sa Panginoon, kinausap niya ang kanyang sarili. Sinabi niya sa kanyang kalooban, Matthew chapter 9 verse 21, sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban na kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. Yan yung kanyang way of motivating herself, mga kapatid. Kaya dapat meron din tayong mga paraan para i-motivate natin ang ating sarili. Kagaya ng ginawa ni David nung sa panahon ng Siklag, mga kapatid, na siya ay nanlumo at sinisisi pa siya ng kanyang mga kasama sa pagkabihag ng kani-kanilang mga pamilya. Habang sila ay sumasama kay David, ay napahamak naman, nilusob ng kaaway sa Siklag yung mga pamilya ng mga sumama kay David. Tanda natin, si David ay hinahunting ni Saul during that time, mga kapatid. At gustong batuhin ng bayan si David dahil siya ang sinisisi sa pagkapahamak ng kanyang kani-kanilang mga pamilya. Nabihag ang kani-kanilang pamilya. But David encouraged himself in the Lord his God. Yan ang dapat nating matutunan. Oo, nariyan ang pastor to encourage you. Nariyan ang mga kapatiran to encourage you. But sometimes, you need to learn how to encourage yourself in the Lord. Dahil dumarating tayo sa mga sitwasyon minsan na wala ang sino man sa tabi natin para tapikin ang ating balikat to encourage us. So you should learn how to encourage yourself in the Lord. Motivate yourself. Kagaya ng babaeng ito, sa halip na siya ay mag-self-pity, sa halip na siya ay magmukmok, sinabi niya sa kanyang kalooban, kinausap niya ang kanyang sarili. Kaya kung walang taong gustong kumausap sa iyo, kausapin mo ang iyong sarili at sabihin mong
mahipo ko man lang ang laylayan ng damit ni Jesus, ay gagaling ako. Ito ay paraan ng self-motivation na ginawa ng babaeng ito. Matututunan din natin ito, mga kapatid. At dapat nating matutunan. Hindi lahat ng panahon ay may mag-i-encourage sa iyo. Lalo na, mga kapatid, kung wala namang nakakaalam sa pinagdadaanan mo. Hindi sa lahat ng panahon ay may baby sa iyo para ikaw ay tapikin at palakasin. May mga panahon na pahihintulutan ng Diyos na ikaw lang mag-isa at walang taong mag-encourage sa iyo for you to learn how to encourage yourself. Mga kapatid, iyan po ay hakbang ng paglago. Pag kaya mo nang i-encourage ang sarili mo na walang tulong ng iba, ibig sabihin hindi ka na baby Christian. Ikaw ay matatag na mananampalataya. Unlike doon sa mga laging naghihintay na may dadalaw, laging naghihintay na may mag-i-encourage, magre-remind, samantalang alam mo naman yung dapat mong gawin. Laging naghihintay na mayroong tatapik sa kanya at magpupush sa kanya to do something for God. Okay naman yon, mga kapatid. Pero hindi sa lahat ng panahon ay may gagawa sa iyo niyan. May mga panahon na kagaya ng babaeng ito, sa dami-dami ng mga taong nakikipagsiksikan sa Panginoon, walang umalalay sa kanya. Pero in-encourage niya ang kanyang sarili na sinasabi niya sa kanyang kalooban, mahipo ko man lamang ang laylayan ng damit ni Jesus, ay gagaling na ako. Amen. So, what an expression of faith na yun ang dapat na matutunan ng ating mga kababayan. Kasi hindi naman sa Diyos problema ang pagtugon sa mga pangangailangan ng tao. The least that God can give to us ay yung mga material na bagay. Yan ang least. Akala ba natin nahihirapan ang Diyos na tayo po ay i-provide ng pangailangan? Hindi siya nahihirapan. Ang problema lang, mga kapatid, hindi ang Diyos kumikilos kapag may pag-aalinlangan siyang nakikita sa puso ng isang taong may pangangailangan. Minsan, mas sa tao pa tayo nagtitiwala. May mga tao na paggipit, sa halip na manalangin, ang unang gagawin, tatawagan ng mga kamag-anak, tatawagan ng mga kung sino-sino. At kapag tinanggihan, lumong-lumo na, awang-awa sa sarili. Mga kapatid, ang nais ng Panginoon, sa simula pa lang na na-recognize mo ang iyong pangailangan, ay tumawag ka na sa Diyos. Bago ka lumapit sa kanino mang tao, sa Diyos ka na lumapit. Dahil ang tao, kapag hindi hinipo ng Diyos, wala kang mapapala dyan. Wala kang makukuhang pabor sa tao kung hindi yan hihipuin ng Panginoon, mga kapatid. Ewan ko kung naranasan nyo na, mga kapatid, na may taong lumapit sa inyo, hindi nyo matanggihan dahil may sinasabi ang Panginoon sa puso nyo. Yan ay pagkilos ng Panginoon. Kung ang isang taong lumalapit sa iyo ay una na siyang lumapit sa Diyos. Halimbawa, ikaw na nakikinig ngayon, may taong lumapit sa iyo, humihingi ng tulong, pero bago yan lumapit sa iyo ay nanalangin muna yan, lumuhod muna yan sa Diyos. Paano mong tatanggihan yung tao na bago ka kausapin ay kinausap na muna niya ang Panginoon? Maraming pagkakataon, mga kapatid, ewan ko kung naranasan nyo na rin yan, na kahit ultimong sintimo mo na lang, ay hindi mo magagawang tumanggi na tulungan yung taong lumapit sa iyo. Na kahit pansarili mo na lang, ay pag hinipo ka ng Panginoon tungkol sa pangangailangan ng iba, ay ibibigay at ibibigay mo. Bakit? May Diyos na kumakausap sa iyo. Kaya sa mga kababayan po natin, sa tuwing tayo ay may mga pangailangan, sa halip na unahin natin tumawag sa tao, kamag-anak, kakilala, kumpare, kumare, o kung kanino man, marami po ang mga taong ganyan na na-frustrate lamang. Dahil ang una nilang tinatawagan, nilalapitan sa pangailangan ay ang tao.
Anong sabi ng Panginoon? Sumpain ang tao na sa tao nagtitiwala at mapalad ang tao na sa Diyos nagtitiwala. Mga kapatid, at sana ay may natututunan po tayo. Pag ikaw hinipo ng Diyos dahil may taong lumapit sa iyo, kahit na gusto mo siyang tanggihan, pero dahil nanalangin yung taong yun at nangusap ang Diyos sa kanya na sa iyo lumapit, ay hindi mo matatanggihan yun. Mga kapatid, hindi mo kayang tanggihan yun. Yung tao na may pangangailangan na una nang nakipag-usap sa Diyos bago nakipag-usap sa iyo. Mga kapatid, nagtatalo yung isip mo kung tatanggihan mo o hindi, pero mananaig pa rin yung pagkilos ng Panginoon, because it is impossible for God to lie. Sa panahon ng pangailangan, manalangin tayo mga kapatid. Huwag sa tao agad ang takbo. Mabibigo ka lang, masasaktan ka lang. Kapag hindi mo kinausap ang Diyos at marami ka ng kinausap na tao, masasaktan ka lang, sasama lang ang loob mo, lalo na kung mga kapamilya mo ang tatanggi sa iyo at alam mo namang mayroong kakayahang tumulong sa iyo. Mga kapatid, sasama lang ang loob mo. We should learn how to trust God, to seek God first. Amen. Sabi ng Mateo 6:33, but seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. So, nakuha ng babaeng ito ang atensyon ng Panginoon by expressing her faith to God, na ang sabi niya, mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus, kasi yun na lang ang tanging kaya niyang gawin. Mga kapatid, ang hipuin ang damit at laylayan ng damit ni Jesus, dahil hindi niya na kayang makipagsabayan sa mga nagsisiksikan, dahil siyempre mas mahina siya. Imagine, 12 years siyang dinudugo na walang kagalingan. Wala na siyang natirang ari-arian dahil naubos na sa pagpapagamot, ngunit wala siyang naramdamang kagalingan. At ang pinakamagandang nangyari sa kanya, isang araw, nabalitaan niya na dadaan si Jesus. Ngayong umaga, kapatid, marahil puro frustration ang mayroon ka sa puso mo at isip mo. Ngayong maaring hindi mo sinasadya na mapanood mo at marinig ang pangangaral na ito. It's your chance, mga kapatid, to express your faith to our Lord Jesus Christ. Pray to God in Jesus' name. Manalangin ka. Sa halip na tao ang iyong asahan, umasa ka sa magagawa ng Panginoon. Surrender your will to the will of God. Come to Jesus. Sabi ng Panginoon, lumapit sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya sabi dito sa Mark chapter 11 verse 24, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na iyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. And that's the assurance from the Word of God. And we know that it is impossible for God and for His Word to lie. Mga kapatid, hindi pwedeng magbulaan ng Panginoon, because heaven and earth shall pass away, but the Word of God shall remain forever. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. And I hope this morning na mayroon po kayong natutunan, amen, how to catch the attention of God by expressing your faith, praying with faith, praying with trust, mga kapatid, praying with hope. Hindi ka nananalangin dahil takot ka, nananalangin ka dahil nagtitiwala ka sa Kanya. Marami mga tao nagpipray dahil takot na sila. They are praying motivated by fear. I tell you, hindi yan tutugunin ng Panginoon. Because fear, ito po ay opposite ng faith. Amen. Ang pag-aalinlangan at takot ay puro yan negatibo. Pero kung ikaw ay nananalangin, motivated by faith and trust and hope to God, mga kapatid, expect that something good is going to happen. Tutugon ang ating pong Panginoon. So yan po ang ating napag-aralan ngayong umaga, how to catch the attention of God. Salamat sa ating pong Panginoon.
nawa ay pakinabangan nyo po ang paksang ito na ating pinag-aralan at ang pagpapala ng Diyos ay patuloy po na sumainyo sa pagbulay-bulay po ng mga salita ng Diyos sa programang ito na ating napakinggan. Maraming salamat po at sa ating pagtatapos tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Let us pray. Lord Jesus, maraming salamat po sa biyaya mo at pagpapala, sa motivation na ipinagkaloob mo sa bawat taga-subaybay po namin, na ikaw ay Diyos na kumikilos kapag ini-express namin ang aming pananampalataya. Catching your attention, yan ang bagay na dapat na i-master ng mga taong nananampalataya sa kapangyarihan ng iyong kamay, Panginoon. Dagdagan mo ang aming panampalataya and teach our viewers and listeners how to express their faith upang ikaw, Panginoon, ay patuloy na kikilos kagaya ng ginawa ng babaeng 12 years na inaagasan, na ang kanyang ekspresyon ng pananampalataya ay mahipo lang niya ang laylayan ng damit ni Jesus, ay gagaling siya. At yung ekspresyon ng pananampalatayang yon ang kumuha ng iyong attention upang bigyan siya ng katugunan. Panginoon, increase the faith of our viewers and listeners at patuloy mo silang tulungan na humakbang sa pananampalataya at madama ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagkilos. I pray, God, sa mga may karamdaman ngayon, kagaya, O Diyos, ng 12 taong inaagasan ng babae na pinag-aralan namin ngayon, Panginoon. Tulungan mo po ang mga may sakit at karamdaman ngayon na mag-express sila ng pananampalataya na kukuha ng iyong attention upang ikaw ay kikilos sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa mensaheng ito na aakay sa aming mga kababayan patungo sa paglago espiritual ng aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo lamang ang kaluwalhatian, pagpupuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago po ako magpaalam sa radyo, sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga prayer request and messages, you can text me at 0951-932-0038. Salamat sa 100 plus na live na nanood ngayon. Keep on sharing, mga kapatid. Paki-share lang upang maraming mga hopeless ang magkaroon po ng pag-asa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa mga nais pong magpaabot ng iyong mga mensahe, pwede nyo pong ipadala ang inyong mga messages sa page ng UPC Bulan Church. At sa mga nais pang magpaabot sa atin ng mensahe, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. At i-share natin ang episode na ito sa ating mga kakilala, kaibigan, kapamilya upang patuloy silang maturuan how to express their faith na kukuha ng attention ng Panginoon. At ang ating mga pagsamba sa Panginoon, ipinag-aanyaya po namin sa inyo. Adjusted po yung ating schedule dahil brown out daw sa linggo, kaya Sabado lahat ang ating pagsamba. Diyan sa Magsaysay UPC Congregation, Sabado alas 6:30 ng umaga. Napakaaga po, mga kapatid, ang ating gawain dyan. At dyan naman po sa Santa Remedios, Bulan, Sabado rin po natin gagawin, alas 7 ng umaga. At dito po sa Ikirino Congregation, Sabado alas 8 ng umaga. Thank you, Brother Andy Orozco, sa patuloy na pagsubaybay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Beth Angeles. Okay? So, sa inyong lahat, pagpalain kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan,